Okay, we're back. We're back, Tito. Naku. Ang Another ganda ng exciting ating pag-usapan. of This is an negosyo. interesting episode because Yes. it concerns something very beautiful Tsaka, for all of us. Tito, Pero tsaka, bagong lahat, it's Women's Month, ha? So Yes. this is one of the... Women's Month pa, kaya babae din. Anyway, bagong lahat, babasahin ko po muna ang hatid saya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2 million nationwide linked bingo event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagan detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang ang updates. Yan! Okay. Tito, Babalik tayo. we have a Sa very galing nito, exciting oh. guest. Kasi guest po natin today is Miss Claire San Juan Taico. Hello. Siya po ang CEO of Zerolytics. Yan. Zerolytic. Yes, and she's one of talagang the women that's leading Oo. AI empowerment, adoption, and sila policy yung una. formulation, Tito, O kayo dito yung sa una, ating no? bansa. Yes. Ma'am Claire, thank you so much for spending your afternoon with us. Yes, and thank you for having me again. Yes, No. that's right. Second time nyo na po to on Oo, our show. second. Yes. Yeah, pero syempre hot topic pa rin yung AI, ma'am. And Yes. I 1 believe year into it. Oh, I believe recently you just wrapped up, 'di ba, a policy symposium, 'di ba? Baka naman pwede niyo kwento lang sa ating mga audience, yung mga nanonood at nakikinig right now. Yeah. Okay. So, nung February, no, we convened mga key stakeholders from the different agencies and other branches of government, so Okay. Congress and also other international agencies, no. Yes. To discuss the recommendations and some of the challenges na surface ng mga civil society organizations, mga academia, technologists, na kinonvene naman namin last year. No? Okay. Kasi yung sa policy, nabanggit mo yung policy formulation here in the Philippines, no, in relation to AI adoption. Most nung paraan, no, yung parang approach sa policy making across the globe, usually top down. Top No, down. parang okay, ito yung nakikita na foresee ng mga economists, no, ng government, of course international agencies, then yun, kinakascade downwards. Okay. Now, how we wanted to differentiate that, no, Okay. from that is, okay, ito yung nakikita talaga nung mga nasa Nasa baba. communities. Yes. Yung talagang impacted. Grassroots. Yung Okay. mga talagang tinatamaan ng impact nung AI. Okay. No? And sila talaga yung nagsabi, ito yung specific challenges namin. And Okay. if last year, ang usapan natin is more, okay, let's upskill 1 million Filipinos. Ganun. Yes. Wow. Right now, hindi AI adoption is not anymore a question kasi sa Pilipinas. Marami ng... Lahat na. Oo, marami So a nang lot of gumagamit. our kababayans are talagang embracing AI na ginagamit na nila yung mga Oo, ginagamit. iba't iba mga AI platforms. Kaya na sila, nag-experiment na sila on their own. Kaya Okay. lang, dahil nga walang guidance from the government or even Wala pa rin hanggang ngayon.
they're slowly coming up with them. Pero Okay. kumbaga, dahil nga the past year, wala. So Yep. parang shadow AI eh. So kanya-kanyang gamit without knowing the risks or the harms, potential harms. Okay. Or ano ba yung incentives? Diba, gumamit ako ng AI for my company or being a freelancer. Yes. Ano ba yung benefit? Ano ba yung incentive nun for me? Okay. So, kaya yung mga tao na yun na impact nitong AI, sila yung kinonvene nga namin. And then, what surface naman, yung naging feedback naman at yung key stakeholders doon sa policy forum nung February was, they agree, no? They agree mostly with the ideas, no, and challenges surfaced from that roundtable. Okay. No? Pero what stood out to us was even at that policy forum, very fragmented. Marami ng initiative sa government. And Okay. actually across sectors, marami na. Okay. Kaya lang, wala siyang ano. There's no Walang- central body. Hindi in sync. Hindi in sync. Okay. Good intentions, pero walang nagko-coordinate. So, parang hindi ngayon alam ng mga sino ba susundin, Oh, alin wait, ba? Ma'am Claire, tatanong ko lang ha. Again, no malice in this question Yes, pero yes. who is supposed to be in charge of Of- AI policy and empowerment and nga, adoption here in our country? DICT yan? Yeah, Kung DICT ba yun? Okay, kung titignan ninyo O doon sa DTI. mga successful na mga, or at least doon sa mga countries na nag-progress na in this area, like halimbawa sina Dubai or sa Singapore, Yes. the mandate kasi came from the government mismo doon sa Correct. top of Government. the president or the prime minister. Prime Minister. And Like- then they provide the budget for it, Correct, yeah. etc., the resources, etc. Now, the Philippines being an ASEAN chair this year Oy, tayo. puts a lot Oo. of pressure on, of course, the president and also PBBM. and Okay. therefore the different Agencies. Okay. So actually, last year nagkaroon tayo ng version 2 na ni National AI Strategy. So Okay, so meron ng National AI Strategy and we're on our version 2. version 2 kasi 2.0. si National AI Strategy around pandemic time meron na yan. So May meron version na. 1. Okay. So, yung 2, dadagdagan yung 1 o parehas din na wala pa rin? It's nag-iba ng lead convener. Before it was I think through the DTI, no, kasi Okay. business ang ini-expect business ang una magda-drive talaga yung private Magdadrive sector. ng private sector adoption ng AI. Oo. Yes, okay. And then nagkaroon ng shift in the next regime. So naging it's the the lead convener is now DOST. DOS, Department of DOST. Science and Oo, Technology. It being Okay. technology, Yes. no, although of course I have some opinion around that. Okay. Pero yes, they're the lead convener, and then the different agencies have their own, shall I say, mandate or assignment, no, Okay. under that national AI strategy. Like, for example, si DICT is more on the infrastructure, of course, no, so that's Okay. why they're working with the private sector. For Yes. example, Globe, no, on providing more access to the rural areas, no, through their collaboration with Starlink, for example. Then DepDev, no, they are in charge of coming up with AI policy, Yes. data policy, no, to support the national AI strategy, Yeah. and so on, no. So yun, pero even there, yun nga, it still feels fragmented kasi there is a national AI strategy, there's no formal like council or group, no, to parang coordinate the different bodies. From your perspective as as the number one, kayo number one sa AI, di ba? Kayo yung lead. From your perspective, what can the government do? How will they shape AI for business or for anything? Okay, so gaya nga nung na-surface nung nung round table, when we look at AI adoption, we need to look at it across 4 pillars, no. So education, that was the focus mga Number earlier one, days, education. no? Education. Second is infrastructure, so engineering. So access to Connectivity. internet, connectivity, and Okay. also we're not talking about this a lot, no, yung power. Okay. Oo, kasi Kuryente. AI, kuryente, Yeah. hindi kasi kung walang AI kuryente, needs a lot of kuryente. it consumes a lot Lot of of power, power. And yeah. Philippines, siguro our power costs are about 3 times
three times that of our ASEAN neighbors. Yes. So unlike sa ibang neighbors natin, it's not too viable to establish like a data center here in the Philippines. Ang mahal kasi, no? And if we consider naman like sustainable sources, we need land naman or like somewhere to put all of these Data centers. Oo. So yon. And then on the naman AI itself, parang pag pinag-uusapan kasi si AI, parang isa siyang monolithic block na parang okay, sa AI is just one thing. Pero actually yung AI, it consists of many layers, no? So meron siyang data. Ano bang data yung ginamit para makapagawa ng ChatGPT, for example? Okay. Yes. And like in that regard, so halimbawa, there's not a lot of documents or parang data na in local languages na nandoon na train na ginamit para i-train tong mga foreign models na ginagamit Okay. natin Yes. ngayon. So yung representation, are we using bias, no, a bias model because the data is incomplete, Correct. no? Or hindi full yung representation, or yung mismong pag-develop ng AI, no, ibang layer pa yon. Yung inference nun, halimbawa nag-infer siya na okay, kung for hiring, yung in-infer pala niya hindi mo ma-hire tong isang tao dahil due to gender or whatever, socio-demographic characteristic, issue yun. Parang ibang layer yun ng AI Yep. to discuss. So there are and so on. biases. So mahirap pa rin. So where are we now? I mean, in the Scheme of things. yung sa ating sa mga katabi. Nasaan ang Pilipinas doon sa AI Nasa na ba Kasi tayo? parang sinasabi mo, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa yung how to go about it. Tito lang I'll share lang kasi I wrote about this. Yung Singapore, Tito, like at the start of this year, they allotted billions of dollars into AI adoption for both civil servants and the private sector. Biro mo. Para yung mga nagtatrabaho will be able to experience AI for 6 months, I believe. No? Sila magbabayad. Yung government yung magbabayad. Yun ang incentive. Try nyo muna. Kami magbabayad. Subukan nyo. Pag nagustuhan. Pag kayo na magbayad pagkatapos nun. Pero at least try it, and if it helps... Sa atin may ganun na ba? O nasaan tayo? Ibig sabihin, from steps 1 to 10 at 10 yung Singapore experience, nasaan tayo? Okay, siguro it's hard to rate it, no. Okay, in terms of an act, no, an AI act. Nauna na si Vietnam. Nagpasa sila ngayong Vietnam. March lang. So sila the Okay. first Southeast Asian country to pass. Ito lang, That's right. March. So that's gonna put pressure on all the other ASEAN countries. Kasi even si Oo. Singapore, even with all these Oo, programs, wala wala pa pa sila. yung act. Wala pa wala No, pa. parang AI ang act. naging, at saka if you notice, naging iba yung atake. Si Singapore is more, okay, let's push for adoption muna. adoption. Yung Vietnam, Before we govern. merong law. Before we regulate. Before we regulate. Ang naging approach naman ni Vietnam, okay, sige, let's govern the Regulate harms. first. Regulate first. And nung nire-review namin yung act nila, it's like a localized version of EU AI Act. Now, AI, where are which is we? the- Oo. So, where are we in So that? where are we? Sabi mo totoo. Okay. So, okay. If you notice, or ewan ko kung nahalata nyo, yung mga agencies ngayon, actually, marami nang gumalaw. No, Okay. meron na tayong National AI Upskilling Roadmap, no? Execution na lang ang again, When you say coordination. execution, coordination. So, may Coordination. Coordination. So may mapa tayo kung anong gagawin, pero wala pang ginagawa. Wala pang nagko-coordinate. Wala pa nag-coordinate. Oo. May budget na? Budget, mahirap po ang budget pag-usapan, lalo na sa nangyari last year, Of no? course, yes, No? yes. The government spending po kailangan Natangay i-pull ng back. baha. Nabaha po yung ating yung ating budget, Oo, no? Kaya yes. wala tayo. Pero what is it we are missing dito sa AI adoption? I mean, at least ikaw, okay ka, di ba? Tumaas ang iyong rango, tumaas ang Uy, salary. that was before naman the AI, no? Tumaas ang salary scale mo, upgrade lahat, tumaas doon sa AI. But bakit? What is wrong with us? Siguro, I mean, sa tingin mo, I mean, again, Claire, kayo yung expert dyan, no? What
siguro, which direction should the Philippines take? Should we follow yung tulad ng ginagawa ng Vietnam, regulation? Or should we follow Singapore, adoption? Or something in the middle, a hybrid I approach? think what's working right now, and what I'm seeing is that we're doing the hybrid approach. No? Okay. So, Hybrid. dahil nga wala Sabay. kasing isang lead, although may DOST, no? At wala kasi din isang council where all of these agencies are a part of it. So, Yes. parang may mandato sila sa National AI Strategy, pero wala silang additional tao, wala silang additional budget, no? So, ano yon, parang either agawan sila ng resources or they wing it, they fake it till they make it, no? So, so at least ngayon, parang at the sectoral level and at agency level, may kanya-kanya ng initiatives, no? And on the legislation side, gumagalaw na rin yung deliberation on the bills, like yung AI bills, gumalaw Okay. na sa TWG level na siya. Okay. And I think it's partly because naipasa na si Vietnam. Okay. Oo, ng So, Vietnam, na-pressure. Na-pressure. And more important, this is what, I guess, yung part na I'm happy about, the positive side naman na nakita ko on the regulation side. Gumalaw din yung mga deliberations sa mga bills na adjacent, yung AI adjacent areas, no? Parang pag sinabing AI adjacent areas, ano ba yung mga areas na may impact ni AI? Like, for example, disinformation, no, false information. Tama. Kasi nag-i-exist naman na yan ngayon, pero Correct. paano siya ini-scale ng AI? Mas madali na ngayon, di ba? Tama. And mas widespread, parang mas madaling kumalat. Another is yung foreign information manipulation and interference, no? Parang related din kay kay disinformation, Correct. pero geopolitics na ang Geopolitics, yes. labanan, no? So nag-i-exist din yan. And then yung recent naman na natapos na technical working group, no, sa online sexual abuse and exploitation of children. Yes. Talagang nilagay yan ng Pangulo sa LEDAC para ma-prioritize. Good. And Yes. yung dahil nga kaya mo nang mag-deepfake ngayon ng kahit sino. Lahat pwede, no? So pwede kahit sinong image ng bata basta available siya publicly, pwedeng nakawin ng kriminal, no? At gawan ng something. Gawan ng hindi magandang So, sa bagay. just curious. Pagka nag-uusap kayo ng mga boss, halimbawa si Doc Ligot, tungkol sa Pidel, ano yung pinag-uusapan yung dapat na ginawa ng gobyerno? Sa amin, it's more, kasi ang approach namin, ano ba yung pwede namin gawin within our circle of influence tama, to move things? Okay. Kasi meron naman may Ano yun? gumagalaw. Ano yun? Ayun yun nga, ang naging approach namin is the multisectoral roundtables, no? And naturally, may mga turfing, challenges, no? Kaming nakikita. Pero, mostly, generally naman, cooperative yung mga different, Pero sakit yan sectors. sa bayan natin, yung turfing na yan. Oo, That hinders hindi our ng AI, progress. yan. Talagang Yeah. kasama siya. So, we can only do what we can within our circle of influence. Pero sayang, kasi marami sa atin, almost 95%, talagang nakatutok sa Tsaka, Sa mobile yung phone nila, adoption sa- ng AI, yeah. alam nila di ba? Pero, bakit kaya? What is the problem actually? Again, ang nakita naming problema, no, aside from hindi multisectoral yung approach ng at least the dominant voices, yung din talaga, yung sino may magko-coordinate, yung parang will, the political yun will lang. to drive everything, all the initiatives towards the same goal. Yep. Yun. Kasi ngayon, kanya-kanya siya, no? So, I think yun yung, will private sector be the one to, to drive it? Yun, We don't know. Pero, kaya nga siguro baka ganun nang naging approach nung unang National AI Strategy. Baka- Kasi Yung mas madalis. DTI yung lead agency so that yung private sector ang mag-take lead. Okay. Na ngayon,
I guess with the shift to the DOST, as I can say, the lead convener, di ba, of this AI council. So it's the government that's going to take lead. Yun nga, I mentioned, I have some opinions around that. Oh, And wait, I hope, Claire, and we want you to share that, ha? By the way, kasi I want to reframe yung question nga ni Tito, eh. If you were in charge today, right now, di ba? I mean, where would you start? What would Anyway, you yan ang start? sasagutin mo mamaya. Yes. Okay, We're back. At katulad kanina, may nakaambang tanong eh. Yes, that's right. Oh, matinding tanong ito. Claire, Yes, tanong naku-pressure. namin, if you were in charge of yun nga, yung leading our Sa AI. country's AI adoption, di ba? Today, what would you do? Diba? Okay. Starting today. Starting today, siguro ang magiging approach ko is something similar to Singapore or even Dubai. Parang okay, let everyone use it. No? Pero we Experience it. Oh, Nang tama. Experience it ng tama. Kasi kung halimbawa, papa-adopt mo yon, syempre, one of the top things in your mind would be to provide some guidelines. Tuturuan mo. Tuturuan mo. Okay, ito yung paano mo gagamitin. Okay. Perhaps hindi natin ma-anticipate lahat ng possible harms at that time. Yes. No? Pero at least if magamit mo, masu-surface siya. No? I mean, at saka mas maraming magiging aware kung ano yung mga harms na yun. Kasi right now, parang hindi mo nga matatakot kang gumamit, hindi mo naman alam kung ano yung kakaharapin mo. Yung pala yun. Parang hindi mo alam both the benefits, paano ba siya makakatulong sa'yo. Yes. Hindi mo rin alam kung ano yung magiging harms niya. No? So, I think we're, na-mention ko to over the break na to you. One of the things that were surfaced din nung roundtable namin last year on the education front, for example, Yes. na there is a lot of focus around yung cognitive atrophy ng mga bata, plagiarism, yung ethical use of AI. Pero wala namang support or not enough support or focus on capacitating the educators who should be guiding them. Yung mga guro, yung mga teacher. Dapat teachers. ayun. Oo. And at the same time, yung parents. Hindi yung mga okay. parents, hindi rin sila kumbaga aware. Ito na pala yung nagagawa ni AI. Yeah. No? So, sino ba yung una dapat makakapag-guide sa mga kabataan on ito pala yung pwede niyang harm? Or parang, okay, tama. ito yung output ni AI, paano mo gagamitin yung utak mo to, you know, kung ito na yung kayang gawin ni AI, ano pa yung value add mo as a human being doon sa iyong ginagawa. So yun, yung mga ganung and you can only parang surface that kung nagagamit nga siya nung Kaya di ba you conduct seminars on AI, di ba? What were the key takeaways that you were able to, learn from those sessions? Ano ba yung paano sila namangha? Tapos nakita nila ano ang mga yung hindi nila pwedeng gawin at ano pwede nilang gawin. Okay. So pag I think in general sa lahat ng mga nakonda ko at least to date, no, from the time that I last guested here. Ano naman sila parang pag nakita nila na ito pala yon. Kasi ang una laging fear, nako AI, mapapalitan na ako ng AI. Wala na akong trabaho. Okay. Pero pag nakita nila, ito pala siya pwedeng gamitin. Pandagdag. Practically sa trabaho, hindi lang siya parang, Skynet, Terminator, a perception of AI. Na naman sila, okay, nai-realize nila, dito ko pala siya pwedeng gamitin. Ito pala yung libre na pwedeng accessible para sa akin. Then at the same time, kasi pag din kami, nag-train kami ng mga companies, mga individuals, ine-emphasize talaga namin yung ethics, no? So ano ba yung mga based dun sa kasi nga dahil nga matagal na kami dito sa AI even before tong ChatGPT, no, generative AI. Kumbaga meron na kaming view, ito yung mga second order impacts sa sa society, no, if hindi mo mag-govern or hindi mo siya kumbaga hindi mo siya tawag dito kung hindi alam ng mga gumagamit. Ito pala yung pwedeng mangyari kapag ginamit ko ito ng ganitong paraan or ito pala yung possible misuse niya. Yep. So ini-emphasize naman namin yon, and din on their end
informative. Okay, hindi ko alam na ganun pala siya. Or meron din silang mga concerns na nade-debunk naman, no? Kapag nagamit na nila or na-expose na sila doon sa particular AI application, no? Like siguro ang magandang example noon is pag nagtitrain ako on AI generation of videos and images, no? Ngayon, parang, kung i-compare ko last year, mas, na sila, parang mas, firstly, aware na they should be watching out for that. Na, na siya, marami ng AI generated online. No, so, yon. So, they're asking the right questions. Okay, how do I know kung ano ba AI generated? Paano ko malaman kung peke? Paano ko malaman na disinformation pala siya? So, at least now, they're asking the right questions na, Yes. no? And for the younger generations who are exposed na to many of these AI generated media, it's easy for them na to spot ito AI, ito hindi. So parang ganun nga, parang the more you expose people, the more knowledgeable and aware they are, no? Yeah. Dun sa impacts ng AI. Wait, Claire, again, para lang sa knowledge ng audience natin, manonood at nakikinig, can you list down ba yung mga hindi tamang paggamit sa AI? Para lang aware. Oh, okay. Kasi ang dami, alam ko, madami akong mga kaibigan na bibiktima ng mga fake na AI videos, di ba sila nag-share, yung mga... So, I mean, para lang hindi ma-victimize yung mga nanonood at nakikinig right now. Okay, sige. So, unang-una, magsimula tayo doon sa data, sa data layer. Ngayon, kung gumagamit tayo ng AI, kasi nga napaka-capable na niya saka ang dali-dali. Parang minsan meron tayong mga gustong ipa-analyze sa kanya, bibigyan natin siya o upload tayo ng document. Yan. Ano mo naman, itulungan mo naman ako gumawa ng synthesis nito or ng summary. Oo. Kung nakalimutan natin, may personally identifiable information doon, pangalan, signature, address, email, no? So, it means kasi dahil ang ginagamit nga natin foreign models, no? So, ibig sabihin, yung data na yon ng Pilipino nandoon sa foreign server na hindi mo alam kung paano siya pwedeng gamitin. Okay. No? So, Yes. yun. So, merong mga paraan dyan para hindi mo gumamit ka ng temporary chat. For example, kung ChatGPT or yung ibang mga chatbots, i-temporary mo. Kasi pag temporary chat, parang incognito yan sa Google search. Oo. Hindi nila i-store yung chat mo. Hindi nila ititrain yung model sa chat mo. Okay. So, in a way, it's a layer of safeguard, no? Sa gumagamit. So talagang dapat conscious po kayo about what you upload Yes, you onto should. the AI platform that you're using kasi Oo. you might be divulging private Or information, sensitive or sensitive information. information. Yung Okay. iba, alam ba, mga nanay, medyo guilty, no? Dati Google search tayo ng mga symptoms. Ngayon, yung lab results i-upload, no? Paki-analyze po ang Oh, no. sensitive ang ang healthcare Correct, data. yep. No? So hindi mo alam. Paano every day, mga 10,000 at least na AI tools ang lumalabas. Hindi mo alam kung alin doon yung ginamit o binild ng isang malicious actor. Correct, no? yes. So sabi mo, health app to, pwede to. Upload. No? So yun, number one, wag ka mag-upload ng merong sensitive information. Pangalawa, dapat kung gagamit ka ng AI, talagang for the right purposes, no? Meron kasing talagang nagtatry mag-jailbreak ng mga chatbots. Okay. Alamin nila, paano ba pwede akong gumawa ng, paano ko gagawa ng scam? Paano ko masascam itong isang tao na to, no? Okay. Using whatever, no? AI. Or how can I create a malware? No? Merong May ganun? Okay. Oo. Pero doon sa existing naman ng mga ng mga publicly available tools, meron na rin yung mga providers na mga safeguards in place para hindi mo Correct. siya magawa. Yes. Pero pwede ka kasi mag-deploy sa halimbawa sa laptop mo ng sarili mong chatbot na gamit yung model nitong mga ng mga providers na to. So pwede kang gumawa ng ganun or parang baka pwede mo sabihin, paano ba ako pwedeng matulog na lang, di na ako magising kinabukasan. Parang ganon. Okay. Yeah, no? yeah. So, yun. Kailangan
if you're using it for the right reasons, no? And then on the ano naman, yung I think it's ang malaking issue din at least sa ibang bansa, yung using it for mental health reasons, no? Okay. Oo, like nakikipag-chat ka. Kasi nga, Oo. we're in the era of digital. And yun Parang nga, you treat AI as a psychiatrist or a psychologist. Parang Yes. therapist. Ginagawa Oo, mong parang therapist yung AI. Naku, ginagawa delikado mong talaga yun. therapist Yeah. tapos may isa ding AI tool. Ang tawag Dahil nila. pagka-therapist, lolokoy ka ng AI, hindi naman. Sasagot lang siya kung ano yung tinanong mo. Ako ano yung tinanong. Oo, kaya lang ang lahat ng models, it's a feature na, it's not anything malicious. Parang yung pagkakagawa kasi ng model na yan, talagang may confirmation bias. Kung ano yung sinabi mo, Yun. oo, tama ka. Dapat nga ganun. Paano kung ang tinatanong mo is about your self-worth or about your mental health? Dapat ba magpakamatay na sasagutin ko. ako? So yan ha. Claire, thank you for sharing that. Yan po, very important point po yan. Yung mga AI platforms po, merong tinatawag na confirmation bias. So they'll confirm Oo, so, kahit what you think or feel. Oo, kaya Diba? minsan akala mo, ang ganda na, ito yung mga ideas ko. Di ba, usually brainstorming tool mo yan. Ito yung mga ideas Bubulahin ko. ka Sabi niya. oo nga, tama ka. Tama ka dyan sa ideas mo. When in fact, ano lang pala siya, kino-confirm lang niya yung gusto So how mong- do you vet that? You go to another AI, ganun? Well, two ways, no? So either parang law of averages, gumamit ka ng iba-ibang tools para alam mo, parang ma-average out yung kung anumang bias there is. Yep. Pangalawa is doon mismo sa instructions mo, no, o doon sa mga tinatype mo kay input mo doon sa chatbot, ilalagay mo na agad, okay, do not just agree with me, no, critique, Or my avoid point of yung view. confirmation bias. Pwedeng Sasabihin ganon. mo. Completely. Oo. Oo. So, dapat yun, Dapat sabi mo nakalagay kung na ano agad. totoo. Oo. So parang huwag ka lang mag-agree sa akin, kontrahin mo ako. Parang gano'n. Yeah. So yun yung mga at least one of the few safeguards na you can put in place. Pero yun nga, kung wala kang guidance or you haven't used it, parang hindi mo ma-observe yung na yun yung parang feature na yun nung mga AI. Very Hindi, interesting discussion galing, dito. Oo. Yeah. Wait. Pero yan, Claire. nung gumamit ka ng AI, let's say, you are receiving X amount before AI. Nung gumamit ka ng AI, nag-quadruple ba yung iyong income? Yun nga. Let's Okay. flip it from the fear into opportunity, di ba? Kasi, tama yung sinasabi ni Tito, di ba? I think there's a lot of positives to using AI, di ba? And I think we should also, yun nga, tulad ng sinabi mo kanina, encourage people to start trying it, di ba? Today, di ba? Try it out. Oo. Okay, so siguro Pero, okay, we're back. Okay, At we're back. merong naka-pending na tanong. Tanong, yun nga. Yung dati, ganito X amount ang kinikita mo, Claire, bigla naging 10 times ba? O 4 times? O what? Okay, siguro iba yung konteksto sa akin kasi entrepreneur no? Iba Yes. kasi ang challenges ng entrepreneur compared sa employees. Now, from an entrepreneur's perspective, mas madali na kasi ngayon magkaroon ng idea and mag-prototype ng ideas, no? So that creates more, halimbawa, leads for us, no, sa business. Yes. Mas maraming mas mabilis namin ma-create yung mga project unlike before, no, na mano-mano namin Correct, i-code yeah. yun. Ngayon, mabilis. So, in that regard, yun yung kumbaga, nagiging contributor to revenue stream or income stream namin. Ngayon, sa naman, on, I guess, the opportunity for the workforce naman, no? Since the pandemic, na uso yung freelancing, no? Bags naging open ang mga economies to parang outsource work. Remote, hindi lang sa BPO, but I mean, remotely, no? Have remote workers around the globe. So, for the workforce, they can, they can have a side hustle or a side gig, no? On top of their existing work or existing employment to complement naman or supplement yung income stream nila. Nagkakaroon ng additional income. Oo. Yung sa iba naman, ang nangyayari, no, dahil nga mas malaki na yung kinikita nila dito sa remote work nila, eventually, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maging fully remote worker. So that gives them more
flexibility, Yep. no, na mas makasama nila yung pamilya nila or Yep. parang makapag-work Quality in of their life, own oh. terms, no. And I think I think magandang ano din siya, parang pagkakataon lalo na ngayon na magmamahalan, mahal lahat, no, mahal ang gas, Mahal ang gas. mahal Mahal ang- mag-commute. mahal mag-commute. So, parang, ano din, parang it has some other benefits then outside of the financial part of it. No? Yeah. So, yun yung ano, nakita ko at least the past year. Claire, ang ganda ng share mo na yun, ha? Yung mga people that are working remotely nga, working from home, yung mga freelancers, di ba? Siguro, those guys that interested in siguro shifting to that direction, di ba? Yung becoming a virtual assistant, di ba? Yes. Oh, VA, dami. Oh, what AI platform should they Take. consider? Di ba? So can you list lang siguro, again, for people that are watching and listening today? Okay. So, any of yung mga popular ones, no, chatbot is a good entry point, no? Kasi ano siya, parang may kausap ka lang and then para siyang it's a good transition from yung yung ginagamit natin before ng mga search engine, mga Google searches, Yahoo search, no? Familiarize yourselves with these AI chatbots, no, like ChatGPT is the most ChatGPT, popular okay. one. Gemini, no? Gemini, yung Google yan, Google, Gemini. Or any Oh. Google AI kasi ang Ako kan, $1 libre. $1, saan yun? $1 Saan libre. Free. Baka made in China yan, ha? Hindi, Tito, hindi, hindi. Itong $1 made in, basta libre siya, free. Oo. Okay. So, Kasi they are pinapadama ka pa. Pag nagustuhan mo, tsaka ka lang bibili. parang may parang freemium siya. Premium. So yun, ang sulit kay Google is lahat halos nasa kanya na no? So meron siya nung chatbot lang mismo, meron siyang pang-create ng web app, meron siyang video generator, image generator. Kanya-kanya. Very O integrated. nandun na lahat. Andun na lahat. Sa Gemini. Sa Gemini or sa Google. Tsaka kung may Gmail account ka na, di ba? Gmail, Pwede mo ang dali i-integrate doon. Oo. Now, kung gusto mo naman na medyo maging intermediate, no, medyo mas advanced ng konti, no? Aside from chatbots, magandang matutunan yung mga automation tools, no, na hindi na nga siya coding ngayon ano na siya, parang workflow, para siyang diagrammatic na type of automation, no? Parang nagko-connect ka lang ng mga steps, no? Tools na katulad nito ay yung N8N, yung N8N. Okay. N8N. N8N, make.com, no? Meron din yan. Zapier, yan. Mga Zapier, workflow yes. automation, no? And then, kung mas advanced pa, I would recommend exposing yourselves to marang mga tinatawag nilang vibe coding tools na parang nagko-code ka, nagpo-program ka, gumagawa ka ng mga apps. Okay. Pero ang pakikipag-usap mo in English lang or sa Prompt lang. Prompt lang. Prompt lang. Oo. What vibe coding tools would you recommend? Okay. So, Ano yung favorite mo? ako, ang favorite ko, of course, meron din kasing access sa chatbot mismo, si Claude. Claude AI. I Claude think it's a AI. good, Claude. to explore. O And yung Claude AI, may bayad ata kaagad meron siyang bayad. If you want to invest, okay siya. May free credits, may padama din siya sa simula, no? Pero kapag nagustuhan mo siya, pwede ka naman magbayad is about $20 per month. Another vibe coding tool na I would recommend kasi maganda siyang gumawa ng websites, yung interface niya magaling siyang gumawa ng mga ganun, mag-design. Si Lovable. Lovable. Yan, Lovable. Uy, parang ikaw, Tito. Oh, Lovable. Ayun. Alabang. Actually, kaya ako pinili, no? Naka-score. So, Lovable, Yes, love them. yes. So, yun. Yeah. Pero, yun na nga, sabi ko nga kanina, 10,000 AI tools per day, it's hard to catch up, Dami, no? So, 10,000 new ang dami tools na, coming out 10,000 na. every day. average, So, yeah. But be careful nga, tulad ng sinabi mo, Claire, di ba? Kasi yung mga 10,000 na yan na bago-bago everyday, hindi mo alam kung bad actors or bad characters are behind it nga eh. correct. Tapos, Pagka bad actors, what happens? They're stealing your, again, Claire. either stealing your data, Yeah. no? Or yung meron na ngayon, yung parang, dahil nga vibe coding na ngayon, no? Minsan ang ginagawa, nag-i-insert sila ng mga malware.
Akala mo, okay, libre, very powerful, very may capable. malware na. Tapos pag gamit mo pala, ayan na. na Ninakaw. ransomware ka na. Oo. Buti sana kung ninakaw lang. Paano kung nilock ka na niya dun sa system mo? Malala ka na. So, Kailangan yun. wag lang basta-basta, So, kasi, kaya lang, sabi mo, ang daming AI lumalabas everyday. Yes. So, firstly, siguro, trust yung mga main providers. Main Kasi- providers, yeah. Oo, kasi Yung I Google, don't think, ganun. Google, etc. Kung gagamit ka naman ng mga, yung mga bago, mga hindi kilala, gamitin siya sa isang device na talagang, parang burner, kumbaga sa phone, parang burner phone or burner device. Kung gusto mo lang mag-experiment, para hindi niya ma-apekto or hindi niya magagalaw yung personal data mo. Kasi ngayon, pwede ka nang mag-install diretso sa device eh. Yes. So yon, parang never use it with your in a device na nandun ang personal data mo, yung work data mo, yung working files mo, para hindi siya ma-corrupt or manakaw. Wait, Claire, kasi we're nearing the end of our show. Pero alam ko, gasgas na tong tanong na ito, di ba? Yung, there's a lot of that fear around AI taking jobs, di ba? Siguro, what would you advise, yun nga, yung mga nanonood na nakikinig right now, mga kababayan natin, how can they AI-proof their job? Okay. So sa tingin ko, firstly, stop treating AI like something separate from the work you do. No? Parang yung work mo requires different set of tools. Parang may Excel ka, meron kang PowerPoint, etc. So mas maganda na parang hindi ka ma-overwhelm na kailangan ko matuto ng math, ng programming para ako makapagamit ng AI. Think about the problem at hand or the task at hand first. And then saka ka mag-explore ano bang tool yung para doon, ano bang tool ang ano yung pwede kong gamitin, no, para doon sa na yun, para hindi ka na overwhelm. And parang nailalagay mo lang yung kumbaga yung nako-contextualize mo lang doon sa ginagawa mo yung AI, kasi ang nangyayari, we are assuming the worst and it hasn't happened yet. At saka yun nga, yung sinabi ko, tying it back to what I said earlier in our conversation, institutional readiness. So, bago pa maka-adjust or maka-adapt yung mga companies, no? Cultural yan change management yan. So, it will take time. So, yung fear natin of job losses, it will still take time. Kasi ngayon, ang high adoption among individuals. Pero paano iibahin, maraming kailangang pagbabago sa isang organisasyon, no? Yeah. Bago pa yun talaga ma-fully adopt, no? Bago ka pa makapagtanggal ng tao. And then, secondly, interesting din, parang, lagi ko narinig to sa mga, sa mga employees, no? And I'm guilty, I was guilty of this nung nagtatrabaho pa ako in corporate, na, parang, ayoko na ng work ko. Parang nakapagod na ako, OT ako ng OT. Pero yun na nga, parang we're fearing job losses, pero we're not happy with the work that we do. So ibig sabihin, I think itong whatever disruption itong na idudulot ni AI, it also has some benefits. It kumbaga nare-examine natin yung intent and purpose talaga natin doon sa trabaho. Ano ba talaga yung dapat nating ginagawa? Like, kung halimbawa yan na pag-uusapan natin to sa healthcare, na kung makakatulong si AI para mas maging mabilis ang mga decision, medical decisions no ng mga doktor, why not? So yung mga doctor can focus on treating the patients, on caring for the patients rather than scrambling through many documents, medical journals, diba? research, diba? So yun, kumbaga nag-iiba yung pananaw or yung parang pagtingin natin sa trabaho. So, nag-i-evolve. So, si AI, nasa surface lang niya yung original, yung talagang problema doon sa mga sectors. Kahit sa education, ganun din. Pag nagtanong ka, pag maririnig lagi natin sa sa mga teachers o magulang, mag-aral ka para makatrabaho ka. Yun nga ba ang purpose ng learning? Is it to have a job? Or is it something more? So, siguro, yun yung I guess, one of the insights I would like to share to the audience as well.
Well, thank you so much, Claire. Again, ang dami pa sana namin tanong. Yes. We hope to have you back again kasi Yan. talagang Yes, I marami. think tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap about AI, di ba? Yes. In these coming months, ha? So, Yes. maraming salamat, everybody. Thank you for having Bye-bye. me. Thanks. Thanks, everyone.